paniwala ba? Pwede bang sundin? Kasi ito, ang grupong Sinag naman, sila halo-halo to ng mga grupo na ito, ng mga supplier, producer. Oo. Sir Jason Cainglet, ang Executive Director ng Sinag, ating kausapin ngayong umaga. Sir Jason, magandang umaga po sa inyo. Double Wang sa Double B, Radyo na, TV Ma. Good morning. Good morning po. Magandang umaga po, Miss Weng at Sir Weng at sa lahat po ng nanonood ng programa. Salamat. Merry Christmas po. Ang gaga na bati mo. Dalawang araw na lamang December na. Ito, Merry Christmas ba sa sektorong agrikultura, Sir Jason? Kasi ang dami-dami pong issue na nagtataasan ng presyo ng mga gulay, pati po ng mga karning baboy. May itlog pa, di ba? Go ahead, sir. Opo, sana nga po maging merry, pero so far po mixed ang ating pakiramdam sa darating na Kapaskuhan. Napigit po itong mga bagong announcement ng DA. Tayo po ay medyo worried sa usapin sa carrots at onions. Tapos yung sa baboy, tayo naman ay susuporta para maging malinaw sa ating mga mamimili na iba yung fresh at imports. Kasi yung problema po talaga natin, Sir Weng, humahalo yung imported pork sa local pork, sa mga palengke. Dahil nga po mura ang imported pork, hinahalo siya sa local para maibenta ng mas mahal. Kaya Sir Jason, concern po natin yun. Opo. Sandali lang, pananamantala yun. Sorry po, nawawala. Pananamantala yun ng mga negosyante. Dapat may alam natin, kung mamimili ako, alam ko dapat kung alin ang imported, alin ang local, para alam ko kung tama ang presyo o hindi ng binibili ko. Opo, tama. Kaya ang panawagan po ng mga hog raisers ngayon, sana ay ipagbawal yung pagbenta ng mga frozen imported sa mga palengking wala namang mga chillers at freezers. Dahil nga po, they are directly competing. Ang sabi natin, okay sila, doon sila sa mga groceries, sa mga supermarkets na may mga talagang mga freezer. Alam ng mga mamimili na ito ay imported. Sana ay wag na silang humalo doon po sa mga, kumbaga ay market ng mga local producers, which is itong mga wet markets at mga pamilihang bayan. Pero sandali, Sir Jason, di ba matagal na pong panuntunan yan na bawal magbenta ng walang freezer doon sa mga palengke para sa imported na produce, lalo na po yung mga karne. So, ibig sabihin po ba na obserbahan ninyo na hindi masyado nasusunod yung ganong panuntunan ng gobyerno? Actually, mas lumala po kayo, Ms. Weng, dahil nga po, again, balikan natin yung nagiging problema ng ating mga local producers. Dahil po binaba yung taripa, pati ng baboy, kaya dagsa po yung imports eh. Ang import natin sa baboy, almost 30% ang itinaas from last year. Ibig sabihin talagang napakarami. Napakaraming baboy at ang problema natin po pagkamura ang imported, even yung mga hindi processors, ibig sabihin yung gumagawa ng mga hotdog, mga dilata. Opo, yun okay yun dahil meron sila mga gustong cut, gusto nilang makamura, okay yun. Basta frozen siya, hindi siya nagko-compete sa mga fresh local. Sa sobrang dami po ng mga inangkat na baboy na yun, talagang kahit sa palengke ay binebenta na ng lantaran. At in volume po, kahon-kahon siya, naka-tricycle. So, naging major concern po siya this year kasi nga po, yung volume, yung dami ng mga binebentang frozen, talagang directly competing na po sa mga pamilihang bayan at mga wet markets. Alam po yan ng Department of Agriculture kasi hindi naman basta mag-aangkat na walang walang permiso mula sa DA. So, alam po ng DA, kaya nga po ang solusyon niya sa carrots, onions, tsaka itong baboy, ay mag-impose ng MSRP. Ang habol talaga natin dito, Ms. Weng, mawala sila sa mga pamilihang bayan. Doon sila sa mga supermarket. Kumbaga ay mga supermarkets at wag silang kumbaga po ay makipag-compete directly sa mga local producers. Edi pag ganoon, dapat talaga para hindi na tayo nagkakaproblema diyan, ang frozen magkaroon ng patakaran na wala to sa wet market. Bawal nang magbenta ng frozen. Para isang patakaran na lang sundin. Tapos ang kompetisyon nandun sa supermarket. Wag dito sa sa mga direkta na pinakikinabangan at naghahanap ng mura yung mga kapuso natin na fresh. Opo, meron naman tayong mga administrative orders, may mga batas tayo. Ang kailangan po talaga
bukod sa DA, dahil talagang kapos sila sa mga personnel, yung LGUs po ay nananawagan din tayo na sila naman talaga yung nagmamonitor ng mga palengke. Talagang mas araw-arawin nila itong kasi hindi lang po talaga siya usapin sa pagkalugay ng local producer, usapin po ito ng food safety kasi hindi mo alam kung saan nanggaling ang mga frozen. Pakalawa, kapag yan po ay natutunaw, yung natoto, ang sabi nila, kakapitan po siya ng bacteria at malaking problema rin po talaga sa mga food safety pagka ang mga frozen ay binebenta na kunwari ay sariwa sa mga family. Pero tama ba, yung mga baboy natin, yung mga dito, although sinasabi local, pero ang pinanggalingan yan, imported rin eh. Yung mismong mga... yung mga breeder. Breeder, di ba? Wala naman tayong problema po ron, Sir Weng, dahil unfortunately, hindi pa natin kayang talaga mag-produce ng yung mga anak ng marami. So, we're still importing yung mga grandparents, yung mga lokal at local o imported naman yan. Dito na sila nagparami. Dito lang, Opo, walang problema po. Kumbaga, yung mga breeder farms, sila yung nagbibigay sa ating mga magbababoy ng alaga. Kaya imported, parang dating imported pa rin sila eh. Hindi, lahi lang. Lahi lang. Pero dito na sila nagparami. Magkakamag-anak. Dito na yung birth certificate, ng mga binibenta. Sir Jason, kung halimbawa pag-uusap... Nationalized na sila. Correct. Kung magkakaroon ng MSRP sa baboy, di ba meron na pong tinatakda? Magkano nga po ulit MSRP sa baboy? Yun na pagkasunduan na ninyo with DA. Kasi binatay po kasi ng kalihim ang problema talaga ngayon sa baboy po para sa palay din. Nasa 160 to 180 yung kanyang farm gate. Samantalang ang kanyang production cost ay nasa 180 to 200. Kaya ang pinagkaisahan dati pa 2 weeks ago ay itakda ang floor price sa farm gate sa 210. Kapag 210 po yung naging kung naging 200 ang basis, dapat hindi lalagpas sa 330 yung kasim at yung liempo dapat nasa 350 lang. Yung import, siguradong mas mura kasi po ay nakukuha nila yung landed ko sa 200 lang. Ibig sabihin, hindi nakakatayin yun. Ready to sell yun. Ano? Correct. Wala nang, yung 210 po ng local ay live siya. No? Although ngayon nga po, nasa 160, 170 lang. Kaya po yung pag-impose ng MSRP, again, sinusuportahan natin to dahil malaki na po talaga yung tinutubo nila. Kung lalagpas pa ng 350 or 400 po. Yung pong, gusto ko malaman yung, kasi ang presyuhan ngayon sa mga pamilihan ay 309, kunyari yung liempo. Liempo, ibig sabihin, ito yung pork belly. Kwanto lokal, 397 eh. Tapos gagawin yung MSRP 370. Di ba parang 350. Liempo. Ang target 370 o 350 So, kaya ba 'yon ibigay ng mga nagtitinda? Ang ilang beses na po tayo nag-usap, kahit po ang mga retailers natin, Sir Weng, nagrereklamo sila dati, 2 ulo ang benta nila. Ngayon, sa sobrang mahal ng local, talagang 1 ulo, hirap na hirap sila magbenta. Pero pag tanungin mo yung retailer, sasabihin nila, yung hango nila, nakukuha nila sa mga biyahero, sa presyong nasa 300 daw. Ibig sabihin talagang medyo nasa gitna o din problema, kinukuha sa farm ngayon sa 160, 170, ibebenta ng 300. Ibig sabihin, may patong na yung biyahero, laway ng puhunan ng 120, 130. Wala ka naman yun, ang patong. lagi sinasabi ng retailer po, sila yung naiipit dahil mataas yung bigay sa kanila. Pag walang biyahero, paano makakarating rin sa kanila? Yeah, yun na nga po. Yun ang talagang dapat masolusyon ng long term. Yung mga producers mismo ang magbiyahe. Or kamukha po sa Kadiwa, ang FCI, kumukuha sila directly ngayon sa farm. Talagang pag tinanggal mo yung gitna, ang FCI kaya nila magbenta ng 300 po. Ito 350. Hindi, kaya ganito, kahit pa halimbawa merong middle dahil kailangan ng transportasyon, baka naman pwedeng hindi ganun kalaki yung patong. Opo, ang cost structure natin, Miss Weng, dapat sa 70 na patong, okay na yun. Wag namang umabot ng 100 to 150. Malaki talaga yun. Parang sobra ng pananamantala naman yung patong lasob. At ilang ulo yun? Per ulo ba yun? Siyempre, per ulo yung 180, 170 na yun. Ang natin, Miss Weng, per kilo. Per kilo.
Kaya po talaga Pagbiyahe pa lang ito, ha? Pagbiyahe pa lang ito. O baka may kuha naman, may kaya mataas. nakapakete, baka may nakakuha na yan. Baka Hindi po, kaya ang ano po natin, Sir Weng, sa cost structure, sa 70 pesos, labas na yung kung kapag kinrenta mo, tutubo na silang lahat dun sa plus 70 per kilo. Per kilo. Hindi siya per head. Parang Kaya po talaga, sa isa-isa nga ako. pero dapat siguro ang solusyon ho dyan, yung production cost ho talaga. Hindi yung kung sinong biyahero, kasi kawawa naman, naghahanap buhay rin yung mga biyahero eh. Oo nga, diba? Weng, pero 180, 170 per kilo. Pero ito, pagbiyahe. yung 160, doon ho tayo, balikan ko lang yung sa karne, no? 160 partner, 160 yung farm gate, kanyo? Opo, 160 pero yung gastos ng farmer nasa 180, 190. Ibig sabihin, sila they yung are lugi. selling at a loss. Para po tayong rice farmer, So parang sa chain, ang talo ay yung mismo nagpo-produce ng baboy, yung nagpaparami, nag-aalaga. Kasi yung kanilang gastos 180 tapos ibibenta ng 160 per kilo. Tama po, kaya medyo in the past 3-4 weeks, yung pong sitwasyon ngayon. Kaya tinatanong nyo kung Merry Christmas, medyo hindi Merry ngayon dahil mababa po. Supposedly, pag palapit ang Pasko, gaganda sana ang bentahan. Pero ngayong taon, baliktad po. Imbis na tumaas sana yung farm gate, lalong bumabag. Kasi tataas ang demand, tataas sana yung presyo. Pero dahil sa dami po ng imported, talagang bagsak. Kumbaga bagsak po talaga ang sitwasyon nila ngayon. Ano ba ang ideal na dapat production cost lamang ho? Dapat may ginagawa ho lahat yan, effort, para ho magiging mura ang produksyon natin. Pag mura ho ang produksyon, I'm sure hindi magbebenta ng sobra-sobra rin. Walang overpricing. Kasi alam nyo, ang mura talaga. Yung ating kasing production ka, Sir Weng, ang problema talaga natin, 50% dyan ay sa feeds. Ano? So kung mahal yung mais mo, mahal yung inaangkat mong feeds sa livestock, nandun po talaga yung major problems. Kaya ang atin talagang long-term, yung ating long-term solution, pababaid mo yung cost ng feeds, automatic, bababa ang presyo ng baboy. Yun ang hanggang ngayon, walang mahanap na solusyon. Ewan ko, ha? Bakit ba mahal ang feeds, Sir Jason? Una po, mahal kasi yung binibili natin sa mga corn growers natin. Mahal sa corn growers natin kasi po, mahal din po yung kanilang gastos. Lalo ngayon, tumataas ang fuel, tumataas ang... Ang hirap ng cycle ng production natin. Tapos mamaya... Pag bumaba po yung presyo ng mais, pag bumaba yung gastos ng ating mga corn farmers natin, dun po malaking bagay na bababa po yung cost ng ating pagbababoy. Siguro baka doon kailangan pumasok ng gobyerno sa subsidiya. Sa sektor na ito ng mga magbababoy. Baka doon kung kailangan tumulong, doon mag-subsidize sa presyo ng feeds. Hindi ba, Sir Jason? Opo, ang problema natin, totoo naman, matagal na to at talagang dilemma ngayon dahil napakamura po kasi ng imported na feeds. Kaya, kumbaga, yung competitiveness ng ating local, una hindi ka na makabuela dahil nga, ang kalaban mo ay yung mga murang soya, murang feed wheat, murang mais na imported. Yun po ang kalaban talaga niya. Kaya hindi rin talaga siya makausad at para makapag-produce ng marami. Dahil nga po, kalaban niya ay imported kaagad from the onset. Sa gulay naman, ano yung tamang MSRP? Kunyari, sa sibuyas. Sibuyas, tapos carrots, Yung sibuyas, Ma'am Weng, ang kailangan po maintindihan ng ating mga mamimili, wala na po ang local production ngayon dahil natapos ang ani ng April. May isang beses lang po tayo umaani sa sibuyas. Tapos itatambak siya sa cold storages. Kaya po yung mga nakikita natin ngayon na sibuyas ay mainly imported or yung mga napalusot ng ating mga local producers. Talagang yung 120 ay imposible. Pwede na dahil yung imported po na onions, landed cost ay nasa 60 pesos lang. Pero ang benta naman ho niyan doble, 135 mata ang imported. Oo, ang dami. Red onion to, red onion. Kaya po tayo ay sumusuporta rin sa onions dahil nga kawawa yung ating mga mamimili. Nakukuha lang ng importers ng 120. Again, hinahalo sa local para papalabas yung local, ibinebenta ng 200 to 50. So racket na ngayon talaga sa mga palengke yung gano'n ng mga negosyante na yung imported ihahalo sa local tapos ibebenta ng mahal.
Opo, pero kailangan nga pong masabi natin sa ating mga kababayan, yung local halos wala na eh. Kaya yung makikita mo sa palengke, halos lahat imported ay imported. Kaya tsaka mas malaki siya. Although ngayon po yung onions at galing China, para na rin siyang local pag titingnan mo. Mas madali po sanang ma-monitor tong onions dahil nga po napaka-konti na lang ng local. Kaya kaya talaga siyang i-impose sa 120. Again, ang kailangan natin, Ms. Ring, ay yung enforcement. Okay yung sinasabing i-monitor, pero dapat hindi lang talaga siya monitor. I-enforce talaga itong MSRP. Okay, so ang lahat na itong MSRP ay parang applicable lang ho sa imported. Ha? Hindi pwede applicable sa mga hindi pwede sa local. Opo, kahit po sa carrots, ganun din. 120. MSRP niya is for imported. Yung carrots, medyo kailangan pa natin ng ilang pag-uusap na lang sabi ng ating mga carrot growers. Sapat naman ng supply. In fact, maganda yung farm gate nila, nasa 50 na 60. Nung binanggit na mag-MSRP, medyo bumaba kasi nga ang takot ka agad babahan ng imports. Okay. Yung sa carrots po, kailangan siguro isa pang pag-uusap sa DA. Baka kailangan i-check kasi maganda yung presyo ngayon ng ating mga farmers. Again, kapag merong threat ng importasyon, automatic po yun, bumababa yung farm gate. Pero klaruin natin again kung may lokal na produksyon ng carrots, pwedeng hindi nila sundin yung MSRP? Kasi suggested lang din naman ho yun. Kung local. Kung local, ang sinasabi ng DA imported, kaya po kailangan i-check din natin kung talagang imported. Sa carrots, madali rin natin makita. Maliliit po yung sa atin kumpara sa mga imported na may distinction Pero nakakainis pa rin isipin, Sir Jason, yung kalakaran na inihahalo yung imported sa local para mabenta ng mahal. Tapos pwede mong ilusot na, ay local ito kaya hindi kami sakop ng MSRP. So primarily, ang niloloko dyan ay yung mamimili. Opo. Talagang applicable siya sa onions, lalo sa meat, mapababoy, mapamanok. Yung frozen, hinahalo sa fresh, yun po ay talagang hindi lang panloloko. Nagbibigay panganib pa siya sa public health po yan, public health and food safety concerns. Hindi sa kinukonsinti natin. O baka ginagawa rin nilang paraan, at least bumibili pa rin sila sa local, kahit mahal ang presyo, bumibili sila, pero hinahalo nila ng konting imported para pangloloko pa rin yun, mabenta lahat. Pangloloko pa rin yun. Paano yun? Yung sa local, yung sa ating sitwasyon po sa baboy at manok, sir, talagang malaki na yung nawalang institutional buyers na dati ay fresh. Ibig sabihin, yung mga nagkakarinderya, yung mga nagkakantin, yun talaga yung nawala sa ating local dahil nga napakamura ng imported. Doon na sila bumibili. Yung mga restaurants, karamihan naman dyan ay imported yung kumbaga, may mga gusto silang putol, may gusto silang klase ng baboy o manok na gagamitin. Yun okay yun. Ang naging problema talaga, nawala po ito mga dati-rati ay suki ng mga nasa palengke ng mga karinderya at mga kantin. Hindi mo naman pwedeng ipilit, dapat bumili ka dito sa atin, gawa. Ay, hindi pwede. Hindi pwede, di ba? Free market yan. Depende sa pangangailangan mo. Pero ang basis kasi talaga mura. Mura, tama. Nagde-negosyo, karinderya, mura po. Ang kailangan dito talaga, linawin at higpitan ang implementasyon ng MSRP na ito'y para sa imported, tapos ihiwalay yung imported at saka yung local. Bigyan ng choice ang mga mamimili. Depende sa iyo kung pipili ka ng imported o local. Mas pinipili imported. Correct. Malulugi yung mga natin. Mahirap pong pilitin kasi mura. Yes, totoo yan. Kaya lang, at least yun, klaro yun. Nasa choice mo na yon, hindi ba? Ngayon, ang gobyerno ang gagawa para gawing competitive yung local natin sa imported. Opo, kaya ang ating panawagan, Ms. Meng, at tulungan sana ng mga LGUs yung ating national government. Kasi po, pag LGUs ang talaga, meron silang power. Ang DA, kulang sila sa mga personnel or kahit TTI. Sana po talaga ay matulungan ng mga local government units. Itong pag-enforce, hindi lang po talaga monitoring, dapat enforcement. Meron na tayong anti-agricultural economic sabotage law. Dapat may masampulan tayo this time dahil yung profiteering, illicit trade, yan po ay covered na at non-bailable po yan kapag ikaw ay nakasuhan. Sana po meron. Kumbaga,
nag-aantay tayo sa flood control projects ng mga big fish. Eto, ganito rin tayo for several years sa agriculture. Sana may masampulan po. Ang problema, talagang hindi pa rin tayo katulad nung, sabihin na natin, China. 'Di ba? Namura ho doon sa kanila. Kaya import na import tayo sa kanila kasi mura ho ang production doon. Sana maging katulad tayo nila na lahat ng mga produkto dito galing, tayo naman ang nag-export. Tapos diba? Mura. Tapos kaya mura. Matagal-tagal pang pangarap natin yan, Naku Weng. po. Alam mo, si dinami-dami ng gobyerno na na-cover natin at nadumaan sa atin, Weng. Lahat yun nangako ng food security at murang bilihin. Hanggang ngayon problema natin, Sir Jason. Di ba, no? Always default, import na tayo. Correct. Import lang. Yan ang masama. Mas madali po talaga ang kita sa importasyon. Kasi nga, pag local, medyo hirap ang ating mga producers. Yun ang sad truth. Laway lang ang puhunan. Pero nakagad. Saka marami pang nagsasamantala pag nag-i-import. Totoo yan. Ang dami kumikita. Ayoko sana sabihin yun, sir. Pero talaga. Yan ang malaki ang katotohanan. kita pag sa importasyon. Yun. Okay. Sir Jason, kami magpapasalamat sa oras mo ngayong umaga. Next time po ulit, ha? Thank you, sir. Opo. Sana po next time ay better news tayo. Yes. Salamat po ulit sa pagkakataon. Good morning. Good morning, sir. Sana next time, mura Christmas na. Hindi lang Merry, mura pa. Salamat, Sir Gusto Jason. ko yun. Thank you, sir. Salamat po. Okay po yun. Okay. Thank you. Good morning po. Sige no, Jason Kainglech, ang Executive Director ng SINAG. Gusto ko yun, ha? Hindi lang Merry, kundi murang Christmas. Ngayon, mapapamura ka eh.